araw sa inyong lahat. Kasama natin si Ginoong Robert Bacalig at ngayon ay ating aalamin ang impormasyon hindi lang patungkol sa kanyang buhay o karanasan, kundi kung paano niya ginagamit ang wikang Pilipino sa pang-araw-araw na buhay lalo na sa kanyang trabaho. Sa 10 tanong, gumawa po ko ng 10 question at sasagutin po yun ni Mr. Bacalig. Ang una ko pong question, gaano kadalas po ninyo ginagamit ang Pilipino sa inyong trabaho o disiplina? Magpapalang araw sa ating lahat. Sasagutin ko po yung tanong niyo po. Madalas ko pong ginagamit ang Pilipino sa aking trabaho, lalo na sa pang-araw-araw na pagkikipag-usap sa mga kasamahan at kliyente. Bagamat may mga pagkakataon na English ang ginagamit, mas nagiging natural ang komunikasyon kapag Pilipino ang wika. Okay, pangalawang tanong po. Anong mga sitwasyon o gawain ang mas ginagamit ang Pilipino? Yun po, karaniwang ginagamit ang Pilipino sa mga informal na usapan, talakayan at pagpapaliwanag ng mga konsepto. Ginagamit din ito sa pagtuturo, pagbibigay ng instruksyon at pagkikipag-ugnayan sa mga taong mas komportable sa wikang Pilipino. Okay po, question number 3. Ano ang kahalagahan ng paggamit ng Pilipino sa iyong disiplina? Ito po ay mahalaga ang paggamit ng Pilipino dahil mas napapadali nito ang pag-unawa ng karamihan. Nakakatulong ito upang mas maging eksklusibo ang komunikasyon at mas maipaliwanag ng maayos ang mga idea, lalo na sa mga hindi sanay sa English. Okay, question number 4 po. Ano ang mga hamon sa paggamit ng Pilipino sa trabaho o akademya? Isa sa mga hamon ay ang kakulangan ng sapat na terminolohiyang teknikal sa Pilipino. May mga konsepto na mas kilala sa English kaya minsan nahihirapan sa pagsasalin. Dagdag pa rito, may mga taong mas sanay sa English kaya nagkakaroon ng paghahalo ng wika. Okay, so next question po. Mayroon po bang mga terminolohiyang Pilipino na ginagamit ninyo sa araw-araw? Oo, meron. May mga salitang teknikal na ginagamit sa Pilipino, lalo na kung may katumbas itong malinaw na kahulugan. Ngunit sa ilang pagkakataon, gumagamit din ng Taglish upang mas maging praktikal at madaling maintindihan. Okay, next question po, Mr. Robert. Paano nakakatulong ang paggamit ng Pilipino sa pakikipag-ugnayan sa mga kasamahan o kliyente? Malaki ang naitutulong ng Pilipino dahil nagiging mas malinaw at komportable ang usapan. Mas napapalapit ang loob ng mga tao at mas nagiging epektibo ang komunikasyon dahil naiintindihan agad ang mensahe. Yes, napakagandang sagot, Mr. Robert. Next question po, sa inyong opinion, dapat bang mas palawigin ang paggamit ng Pilipino sa inyong disiplina at bakit? Oo, dapat itong palawigin dahil mas marami ang makikinabang kapag Pilipino ang ginagamit. Nakakatulong ito sa pagpapalaganap ng kaalaman at sa pagpapatibay ng ating sariling wika bilang medyum ng pagkatuto at trabaho. Okay, next question po. Ano ang mga paraan upang mas mapadali o mapabuti ang paggamit ng Pilipino sa inyong larangan? Maaaring magsagawa ng pagsasali ng mga materyales sa Pilipino, pagbuo ng mga diksyonaryo ng terminolohiya at patuloy na paggamit nito sa pagtuturo at komunikasyon. Mahalaga rin ang pagsasanay upang masanay ang mga tao sa paggamit nito. Okay. Nakakaranas ba kayo ng kalituhan o hindi pagkakaintindihan sa technical na konsepto? Paano nyo ito hinaharap? Oo, nakakaranas. May mga pagkakataon na nagkakaroon ng kalituhan lalo na sa mga terminolohiyang walang direktang salin. Hinaharap ko ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng halimbawa, paggamit ng simpleng paliwanag at kung kinakailangan ay pagsasalin na sa English. Yes, last question po. Maaari bang ibahagi ang isang halimbawa kung saan nakakatulong ang Pilipino sa paglutas ng problema? Isang halimbawa ay noong nagpapaliwanag ako ng isang komplikadong konsepto sa isang kasamahan. Nang gamitin ko ang Pilipino, mas maging malinaw
ang paliwanag at mas mabilis naming naunawaan ang problema, kaya agad kaming nakahanap ng solusyon. Ayun po ang aming reporting. Maraming salamat po, Sir Robert, sa pag-unlak po ng aming report. So, may natutunan po ang bawat isa sa atin sa aming mga ginawa. Yun lamang po at maraming salamat.